We're going to talk about, today, rival to make us better. Sabi po rito, it's taken from Psalm 139:13 to 16. Sabi po dyan, oh yes, you shaped me first inside and out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. You're breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation. You know me inside out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made bit by bit, how I was sculpted from nothing into something like an open book. You watched me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you, the days of my life all prepared before I'd even lived one day. Nakakamangha po talaga ang Panginoon. Sa mga nakikinig po sa atin, kung hindi niyo pa po natatanggap ang ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo, doon po yung pagkakataon niya na maunawaan niyo po ang ginawa niya para sa atin. Pinapaunawa po ng Panginoon sa atin sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat po ng mga tao na nabuhay sa mundong ito at buhay sa mundong ito ngayon. Tayo po ay hinulma ng Panginoon sa sinapupunan ng ating ina. At siya po ay nagbigay sa atin ng kakayahan, ng kapangyarihan, ng talino, ng angking talento, o di kaya something that makes us different and will eventually lead us towards our mastery of whatever the Lord has designed us to be. So ang Panginoon po ang susi para malaman natin ang ating purpose. Ang Panginoon po ang magbubukas ng pintuan para makilala natin kung sino tayo. Marami po kasing mga tao, akala nila sila ay A, pero sila po ay B. So for instance, may mga tao po na naging profession nila ay accountant, pero sila po ay tinawag para maging artist. Maybe a visual artist, maybe an artist who creates music, or who sings a song, or who dances. There are people na tinawag sa sports, tinawag let's say sa allied healthcare services. Kaya nga po nakakamangha dahil ang Panginoon nilagay niya yung purpose sa atin, sa ating pagkatao, bago po tayo pinanganak. At kung tatanggapin natin si Jesus, kung hindi pa natin natanggap, bilang Diyos at tagapagligtas, makikita natin at mararanasan natin at maunawaan natin yung plano ng Panginoon sa atin. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo nalikha sa mundong ito? Bakit tayo buhay? Bakit tayo humihinga? Dahil habang tayo ay lumalakad sa mundong ito at hindi natin natatagpuan kung ano ang dahilan, ano ang purpose kung tayo ay, bakit tayo buhay, then magkakaroon po tayo ng gap sa ating puso. Meron pong void na hindi natin ma-fill. Only God can fill that void. Only Jesus can. At sa mga kasama ko na nakikinig ngayon, na tayo po ay nakatanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kung nakalimutan mo ang dahilan, ang plano ng Panginoon sa iyo, ito yung araw na dapat natin samantalahin, unawain ang salita ng Diyos, ang kanyang mensaheng personal sa atin para maibalik tayo sa tamang landas na dapat natin tahakin. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin, Panginoon, kung sino nga kami. At sa lahat po, Panginoon, na nakikinig ng mensaheng ito, dalangin ko po, Panginoon, na maranasan kanila at makita nila, Panginoon, yung plano mo sa kanilang buhay. Na maintindihan po nila na ang plano mo ang pinakamagandang plano na maari namin sundin, maari namin tahakin. Ito ang buhay na magbibigay sa amin di lamang ng kagalakan, kung hindi, Panginoon, ito ang magkukumpleto sa amin. Ito yung magbibigay sa amin ng malalim na dahilan, magbibigay sa amin ng enerhiya at katapangan. Dahil hindi kami mapipigilan kapag naintindihan namin ang purpose ng aming existence. And when we know, Panginoon, our purpose, we will also know, Lord God, ano ba yung capability na binigay mo sa amin, yung kakayahan namin, yung angking talino, angking talento na maaari naming maggamit para ito po ay maging makatotohanan sa aming buhay. So Lord God, we pray, please talk to us. Huwag niyo pong hayaan na ang karibal namin, ang kampon ng kadiliman, ang demonyo, si Satanas, Panginoon, ay manakaw ang mensahe mo at ang karanasan namin sa araw na ito sa iyo. Lord,
Kayo po ang mabigyan ng gloria, ikaw po, Panginoon, ang madinig, ikaw ang maranasan, at kayo, Panginoon, ang magbigay na ang kagalingan sa amin, Panginoon, sa araw na ito. And by that, I mean healing, Lord God, from being lost, healing, Lord God, from not pursuing your will, especially for those who are listening in, who are believers at this stage. So this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So napaka-importante po na dapat natin malaman yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil ito po yung magbibigay sa atin ng direksyon. Ito yung magbibigay sa atin ng motivation, yung compelling purpose why we are going to do what we are supposed to do. And this is very, very important. So last week, pinag-usapan po natin the divine purpose of every man and woman sa mundong ito is to receive Jesus as Lord and Savior for our eternal and earthly salvation. Today, we're going to talk about, of course, yung divine purpose natin to love God, ourselves, and others, to make disciples and spread the gospel, to glorify God in everything. But we will focus first, sino ba ang pipigil sa atin? Para malaman natin ang divine purpose natin, o sino ba ang pipigil sa atin? Una sa lahat, natanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas para tayo ay mabigyan ng kaligtasan sa dagat-dagatang apoy pag namatay tayo physically, at ganun din para tayo ay nakawan ng kaligtasan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Napaka-importante po kasi na maunawaan natin na may kaaway tayo, may kalaban tayo. At dapat natin tratuhin siyang kaaway. At syempre, ang ating kanibal ay ang demonyo. Sabi po dyan, sa John 10:6 to 10 NLT version, read with me para manamnam po natin ang salita ng Diyos. Those who heard Jesus use this illustration didn't understand what he meant. So he explained it to them. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who come before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Hayaan niyo po ang Panginoon na mangusap sa inyo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So napaka-importante po na maintindihan natin na ang demonyo ang karibal natin. At kung hindi pa natin natatanggap si Jesus as Lord and Savior, pipigilan niya tayo na matanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po, ang mga paratang, ang persecution against born-again Christianity ay napakamakapangyarihan. Pag tinignan niyo po ang ibang relihiyon, pag tinignan niyo po ang ibang ideologies or faith or religion, makikita niyo po na hindi siya inaatake. Only born-again Christianity ang normally inaatake ng mga tao sa mundong ito na iba ang pananampalataya. Kapag ikaw ay nalaman nilang born again at nalaman nila nagkasala ka, pumalpak ka, hindi mo nasunod ang salita ng Diyos, pupukpukin ka nila at sabihin pa, kala ko ba born again ka? Pero pag ibang relihiyon na nagkamali, ibang relihiyon, ang let's say nanakit ng damdamin ng kanyang anak o ng kanyang asawa, hindi mo maririnig ang mga tao sa kapaligiran. Akala ko ba ganito ang pananampalataya? Wala ka. Hindi mo sinusunod ang iyong sinasabi o pinipreach. But every time born again Christianity is persecuted. Bakit? Dahil nakalagay sa Biblia. At kung sino ba ang author ng ng ano no ng anger against Christianity, of course it is the devil. At hindi lang po 'yan, pansinin niyo yung maigi. Hindi lamang po yung atake sa born again Christians and born again faith ay very strong sa ating mundo at sa ating kapaligiran. Pansinin niyo po na maraming kinamumuhian ang ating pananampalataya dahil tingin nila corny ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Akala nila na tatanggalin ng iyong kalayaan. Maraming mga kasinungalingan na myths about Christianity. Pag tinignan po natin ang Christianity in general, ito ay magbibigay sa atin ng rich and satisfying life. Kaya nga po hindi popular ang pagbabasa ng Biblia. Kung titignan natin, ngunit pag binasa niyo ang Biblia, lalong-lalo na natanggap niyo si Jesus as Lord and Savior, makikita niyo na ang Biblia ay maraming katuruan para lalo tayong mabuhay ng masigla, mabuhay ng malakas, mabuhay ng mapayapa sa mundong ito.
Yan po ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi siya, popular. 'Di ba? Minsan nga sasabihin pa sa'yo pag nakita ka nagbabasa ng Biblia, kung ano-ano insulto pang maririnig mo. Because that is my practical experience. And that is the same experience that I have when we were discussing with my friends who are also Christians. Because there is a rival, and his name is Satan, and he has cohorts called the devil. Ano ba ang gagawin ng demonyo? Ang sabi po dyan, ang purpose ng demonyo is to steal, to kill, and destroy. Ano bang nanakawin niya? Sa buhay natin, una sa lahat, kaligtasan. Pipilitin niya na huwag mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And if you are already a born-again believer, ang nanakawin niya sa iyo is yung salvation sa mistake, salvation from the sin and carnal nature. Yung kaligtasan mo sa mga maling desisyon mo. Kaya nga po marami akong kilalang mga Kristiyano, kung titignan natin, sa kanilang buhay, may asawa. Bakit nga ba ito ang pinili nilang asawa? Kahit meron ng pamantayan. Ano nga ba ang asawa na magiging katuwang mo sa buhay? Ano nga ba ang katangian ng isang asawang makadiyos? Isang asawa na magbibigay sa iyo ng pagmamahal na nagmumula sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan pong kaligtasan sa pagpili ng ng maling esposo o esposa ay nilaan na ng Panginoon sa atin. Binigyan niya na tayo ng blueprint. Binigyan niya tayo ng standards. If you want a standard, kung sino yung dapat mong pakasalan, you just read Titus chapter 1 and First Timothy chapter 1. Because there is that, characteristics of a leader in the church. So, ang dami po talagang nanakawin ng kaaway. Pangalawa po, ano ba yung pinapatay ng demonyo? The, what does the devil kill? Mapakristyano ka o hindi. The devil kills your hope. Pinapatay niya yung pag-asa mo. Pinapatay niya yung kumpiyansa mo. Pinapatay niya yung lakas ng loob mo at pinapalitan niya to ng takot, pinapalitan niya to ng pagkagulo, pinapalitan niya to ng mga bagay-bagay na magpapalugmok sa iyo that will lead you toward sadness and depression and widen the void in your heart. Because that is what Satan will kill. And what does Satan destroy? 'Di ba? He will destroy your life in whatever way, fashion he can. So gagamitin niya yung mga mahal mo sa buhay, gagamitin niya yung circumstance, gagamitin niya yung sarili mong ambisyon against you because that will tear you apart from God. Yung relationship mo kay Lord will not be, the ideal relationship because the devil will try to put forward an idol in your life. Let's say, yung ambition mo, yung pangarap mo, 'di ba? Yung pag narinig mo na yung sarili mong sinasabi, yung gusto mo, ito yung nais mo, ito yung maaring mangyari sa'yo dahil ito yung plano mo. At pag sinabi mo na yung you know that the devil is destroying your life by separating you from God, especially if you have received Him as Lord and Savior. And that's very important because the devil is there as a rival. Huwag niyo pong kakalimutan. Tuloy po natin ang ating focus on what the devil does to us. Ayan, First Peter chapter 5 verse 8 and 9. Ano ba ang gustong gawin ng kaaway? Kaya tayo ay dapat maging sober daw. Verse 8, be sober, well-balanced, and self-disciplined. Well-balanced and self-disciplined. So meron kang well-being na maayos, meron kang work-life balance, hindi ka tamad, hindi ka nagpapahinga, kaya nga sobrang magpahinga ka, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, 6 days you shall labor and 1 day you shall rest because that's the design of who we are supposed to be. Ang sabi pa ng Panginoon, "Then be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. But resist him. Be firm in your faith. Against his attack, rooted, established, immovable, knowing that the same experience of suffering are being experienced by your brothers and sisters throughout the world. You do not suffer alone." Anong sabi ng Panginoon? Ito po ay nakaumang sa mga kapatirang matapat, masunurin sa Panginoon, na binigyan ng pagkakataon ang kaaway na atakihin tayo. So ang sabi diyan, be sober, be alert, resist the devil, and stand firm in your faith.
Yan po ang karibal ng mga Kristiyano na matapat sa Panginoon. So, hindi po ibig sabihin tayo ay nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa sarili natin, nagmamahal sa kapwa natin, tayo ay nagmi-ministry, life will be a bed of roses. In fact, sinasabi ng Panginoon, when you are experiencing, the best years of your ministry because you love God and you obey God, you love yourselves and you love others sa agape level, and that will be the time that you will experience trials, persecutions, and testings. At ng mga bagay na to, hinanda ng demonyo, especially when he is commissioned to do that, na pahirapan ng buhay natin. Hinanda to ng demonyo para tayo ay matisod, para tayo ay bumaliktad sa ating pananampalataya sa Panginoon, para huminto tayo doon sa purpose natin. Yun ang gustong mangyari ng demonyo. Ngunit, kung tayo ay may purpose, we will not be stopped. We will not be silenced. And we will continue on with our journey in achieving that purpose sa buhay natin. Because kapag na-accomplish natin yung purposes na binigay ng Panginoon sa atin, hindi lamang tayo yung makikinabang. Makikinabang din yung mga tao sa ating kapaligiran, yung mga mahal natin sa buhay, and even beyond that, even perfect strangers, because they will be looking into the example of our lives. At makikita nila yung pananampalataya natin. Kaya nga po, yung mga Kristiyano, if you're going to go back to the persecution of the early church, ang mga Kristiyano po ay pinapakain sa leyon, pinuputulan ng ulo, sila po ay kinocrucify na baliktad. The 11 disciples, including the replacement for Judas, was Matthias, were all martyred in the faith. Iba't ibang klase ang kanilang mga na-experience na death. Because of their faith, only John the Beloved died of natural causes. So dahil po doon sa inspiration ng buhay ng mga taong ito, mas maraming naging Kristiyano. Mas maraming naniwala na ang Diyos na sinasamba ng mga taong ito ay totoong Diyos na buhay. At marapat lang na gawin natin ang kanilang ginagawa dahil tama ang kanilang ehemplo. Hindi lamang sa kanilang salita, lalong-lalo na sa gawa. Meron po akong i-share sa inyo na ginagawa po ng mga Romans during that time para i-renounce ng isang Kristiyano ang kanilang pananampalataya. Halimbawa, kayo po ay isang buong pamilya. And of course, you are all born again believers and you might have, some children who are quite young na wala pa sa age of accountability, who does not really know and understand how to receive Jesus as Lord and Savior, but you might have preteens or teenagers in your life, na nakatanggap na kay Jesus because they have the consciousness, they have the ability to know what is right and wrong. So ganito po ang ginagawa nila. An example of of something that I have read. Um, ang gagawin po ng mga Roman centurions and Roman soldiers, dadalhin po sila sa Colosseum ng Rome. And let's say, apat yung anak noong husband and wife na Christians during that time. Ang gagawin po ng mga Roman centurions or soldiers in charge of the persecution and the death of this family, sasabihin niya, renounce your faith, makakaalis na kayo. And this is in the Colosseum. Okay? Renounce your faith. Okay? Renounce your faith. Sabihin mo sa buong Colosseum na to na hindi ka na Christian. Na ang sinasamba mo na ay, let's say, yung authority, yung government ng panahon na yun. Pag hindi mo ginawa, ang gagawin nila, ilalabas nila yung mga leyon na hindi nila pinakain for at least 2 weeks para syempre, gutom na gutom tong mga leyon na to. At ang una nilang ipapain sa leyon yung bunso mong anak kung ikaw yung magulang. At kung kapatid mo yan, yung bunso mong kapatid. At makikita mo lalapain ng gutom na leyon yung bunso mong anak o bunso mong kapatid sa harapan mo. Tapos susunod yung second to the youngest, third to the youngest, fourth to the youngest. And commonly, ang nila po, hinuhuli nila yung lalaki, yung tatay. Gaganon din yung gagawin doon sa ina. At meron pong sobrang karumal-dumal na ginagawa. Minsan, ang mga Roman centurions or soldiers, papalayain na nila yung tatay o yung asawang lalaki na na-witness kung paano nilapa ang kanyang pamilya ng mga leyon. So, ganun po yung persecution ng araw. And
ang account po, if you go and read, biblical history, yung early church history, ang account po, lumalaban sa ganitong klaseng persecutions, trials, and testings yung mga magulang and even those who were left behind because they believe ang kanilang family, they will see them in heaven, not necessarily as wife or husband or children, but we will be all brothers and sisters in heaven. And that's the faith, that's the purpose na pinanghahawakan ng mga pamilya nung early church. Kaya kaya nilang lagpasan yung ganong klaseng testings, trials, and persecution. At ganun din po tayo when we know our purpose. And the purpose of that family's death is for the salvation of people's lives. Because of their example, naniwala yung mga taong naka-witness ng ganong klaseng terrible act of death. Tuloy po natin. So we'll go back to the divine purpose that we have. And hindi pong kakalimutan, we have a rival who is name is the devil. So church, huwag niyo pong kakalimutan, if you are experiencing testings, trials, and persecution right now, stand firm. Resist the devil. He will flee. And remember the promises of God and the purpose that He has given you in this life because that's very important. Second purpose is to love God, self, and others. Inutos po ng Panginoon yan, Matthew 22:37 to 39. And NIV version says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty word. Pinag-uusapan po natin dito agape level, unconditional love level. Kapag ito po ay nangyari, ginawa po natin ito, tapos na ang buto-buto, Christianity can be summed up into these two greatest commandments. If we are able to obey even the first and greatest commandment, that is to love God, our lives will be transformed. Kung ano man yung will at purpose ng Panginoon sa buhay natin, yun yung tatahakin natin. At hindi ito yung pagyaman, hindi ito yung pagkakaroon ng sasakyan, hindi ito yung pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Ang purpose po natin, if you're going to look at it, when we love God, we will submit to His will and purpose. Kaya nga po sabi niya sa Matthew 6:33, di ba? Seek the kingdom of God and His righteousness first, and all of these things will be added unto us or added unto you. So lahat po ng mga minention ko, idadagdag na lang ng Panginoon yun. Kaya nga po, ang uunahin natin yung will and purpose ng Panginoon. At mauunawaan lang natin yun kung mahal natin siya. Dahil natanggap natin ang kanyang pag-ibig. So pinaprotektahan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alam natin sobrang mahal tayo ng Panginoon, but that Jesus died on the cross for you and me so that we may have life and it's going to be rich and satisfying. Yun po yung pangako ng Panginoon sa lahat po ng tatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas at susunod sa Kanyang kautusan at mamumuhay ayon sa Kanyang purposes and will. And that is absolutely amazing. Alam niyo po ba, the Bible is very clear na ang Panginoong Jesus ay patuloy na nanalangin para sa atin hanggang ngayon na nasa langit na siya. The Bible is very clear. It says that Jesus is our great intercessor. Pero hindi lamang po yun. He is also our mediator. Namamagitan siya between God the Father and us, and He is advocating for us. And Jesus is continuously active and alive sa buhay ng bawat Kristiyano. Totoo yun. Tinatapik niya yung mga Kristiyanong naliligaw sa landas, 'di ba? Pinaparusahan niya yung mga nagkakasala para yung pain nung punishment will lead that person back to Christ, lead that person back to obedience. So marami pong ginagawa ang Panginoong Jesus na hindi natin alam at hindi natin na-acknowledge, especially kung tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. But when we start to love God and we start to obey Him, nakikita natin yun, hindi na tayo bulag sa katotohanan. Magpapadala ang Panginoon ng tao para paalalahanan ka, meron kang discipler na nag-aalaga sa inyo, dadalhin ka sa simbahan na matapat sa Panginoon, sasabihin sa iyo
ang magagawa at gagawin ng kasalanan sa buhay mo na tinuturuan ka na manalangin araw-araw, kailangan nagdidibo ka, na yung mga kasamaan mo sa simbahan, merong accountability, kinakausap ka para encouraging ka kung ikaw ay nadulungkot o nadulumbay at parating naandyan sa tabi mo at sa likuran mo kung ikaw ay patuloy na sumasamba at sumusunod sa Panginoon at genuinely natutuwa doon sa success mo, especially if you are following the purposes of God, because that is what the church is. Yun po ang SNJ. Ito po yung simbahan natin. Ito po yung pamilya na talaga nga naman tinawag ng Panginoon para magsanib puwersa, para ang bawat isa ma-fulfill yung purposes niya. Para ang karibal na ang demonyo ay matalo. At matungtungan natin ang pagkatalo ng kaaway para lalong umangat ang ating pananampalataya, lumalim at lumawak ang pag-ibig natin sa Panginoon, pag-ibig natin sa ating sarili, at pag-ibig natin sa kapwa. Isipin niyo na lang po kung mahal niyo ang sarili niyo, hindi niyo hahayaan na magogoyo kayo. Hindi niyo hahayaan na ang karibal mananakawan ka. You will not allow the devil to steal from you, to kill you, or to destroy your life. In the same manner, you will not allow the devil to steal from your loved ones, to kill your loved ones, or destroy your loved ones. Dahil mahal mo sila and you will do everything humanly possible through the grace of God by intercession, by prayers, and by ministration doon sa mga taong mahal mo sa buhay. Kung nagkakasala sila, you will address sin. Kung sila ay namumuhay sa obedience, you will build up their obedience. Kasama mo sila sa panalangin when you're together, and when you are apart, you are continuously praying for them because you love them. You love them so much so that you are willing to sacrifice your time, your energy, and your effort to take care of them. Because this is one of the divine purposes that God has given you. And in the process, ikaw ang makikinabang because you become a better person. 'Di ba? Nakikilala mo yung sarili mo, nalalaman mo yung lakas mo, marunong ka magpatawad. Hindi importante yung ligaya mo, higit sa ligaya ng mga mahal mo sa buhay. Dahil yung kaligayahan nila ay kaligayahan mo na. At dahil maligaya ka mula sa Panginoon, ang pinanggagalingan ng ligaya mo, hindi mo kailangan ng mga tao sa kapaligiran para paligayahin ka. Dahil the source of your joy is God, the source of your delight, yung excitement mo is God because you love God. Ganun po yung magagawa ng pagsunod sa divine purpose ng love God, love yourself, and then love others. Ayan. Ang next po, pag-usapan natin, ano pa yung next divine purpose? And that is to make disciples and spread the gospel. I'm going to read this to you. So kapag natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, mahal natin siya, mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang kapwa natin sa agape level, madali natin masusunod ang pag-make ng disciples at spreading the gospel dahil mayroon tayong likas na tapang because we know this is the right thing to do and nobody can stop us, not even the devil can stop us. Sabi po dyan sa Matthew 28:19 to 20 NIV version, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. At sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, ito ang iyong kapangyarihan, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Napaka makapangyarihan po ng divine purpose na yan. Huwag niyo pong kakalimutan, this is the last command that Jesus made before He ascended to heaven. At ang pangako niya, you will be effective by the power and the ministration of the Lord Holy Spirit. So si Lord Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan to go and make disciples of all nations and spread the gospel. Bakit nga ba siya critical? Kasi syempre kung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan at alam mo na ikaw ay nakinabang sa kaligtasan na yan at alam mong nabago ka at nakita mo yung pagbabago kung paano mo pakitunguan ng ibang tao, itong magandang balita na to, hindi mo mapipigilan ng puso mo para isabihin sa ibang tao. Lalong-lalo na yung nalulungkot. Nalulungkot ka ba? Jesus will make you
You know better. He will give you joy. Receive Him as Lord and Savior. At pag tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior, anong gagawin mo? You will offer discipleship sa taong ito. Kung siya ay, let's say, if you are a male, he is a male, you will offer that discipleship experience. Kung siya ay female, you are male, you will push that person to another female because we are sensitive with regards to yung ating gender pagdating sa ministration. Diba? Kasi ayaw natin may mag-fall. Ayaw natin syempre na may magkamali doon sa ganong klaseng relationship. Kaya nga pag nakita nyo how the disciples were moving, they were moving according to their genders. Women will take care of women, men will take care of men. That is according to the Bible, and that is what we are going to obey. So, ang mangyayari po sa atin, tutulungan natin itong mga taong to na mapunta sa level kung saan tayo meron na. So pag meron tayong nakitang tao, meron siyang karamdaman, gusto mo ba ng kagalingan? Kung papagalingin ka ng Panginoon, we can pray for healing. Of course, healing is not guaranteed. But if the Lord sees that it is, appropriate for this person to get healed, then He will heal that person. And all we need to do is offer healing. Kaya nga sabi ni Peter, doon sa isang no, lumpo, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, arise up and walk. Because Peter loved everyone around him, even his enemies. That just blows my mind. When you start to love people, kahit yung mga taong gumawa ng masama sa you will continue to love them because for you, their spirit is worth saving. Anong gagawin mo when you make disciples? You will teach them to obey everything the Lord has commanded you, and everything that you have obeyed kay Lord, in terms of His command, yun ang pinakamadaling maituturo mo sa kanila. And wow, you know, that is absolutely unbelievable. And of course, the last divine purpose, kapag mahal natin ng Panginoon, we are obedient to Him, mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang kapwa natin, we're able to spread the gospel, we're able to disciple, we then glorify God in everything. 1 Corinthians 10:31 says, so whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Colossians 3:17 NIV version. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Alam niyo po, ang excellence ay isang katangian na na-overshadow ng mediocrity. Katamaran, yung pwede na ang pwede na. Kapag tayo po naintindihan natin kung paano natin mahalin ang ating sarili, yung kalidad, yung antas ng standards natin ay tumataas. And it becomes, second nature to us. Excellence becomes second nature. Siyempre, makikita ng ibang tao yan, sabihin nyo, pabiba ka, pabibo ka, sip-sip ka, or whatever. Marami silang ibabato sa iyo mga masamang mga paratang. Pero kung naiintindihan mo na yung pagiging excellent, yung pagiging mahusay, yung pag-hone ng skill, yung pagde-develop ng capability mo, let's say ikaw ay driver, but you want to become the best driver ever, then you will professionally develop yourself to become the best driver ever. You will increase yung capability mo. Let's say, kung ikaw ay jeepney driver, tataasan mo hindi lamang yung pag-iingat mo ng pagmamaneho, kung hindi yung customer service mo on how you will interact sa mga pasahero mo. Pero higit doon, dahil mataas ang kalidad mo bilang driver, ang isang katangian na iyong i-develop is paano mo i-maintain at iingatan yung iyong sasakyan. If you are a driver, if you are a professional, let's say, creative writer, you will continue to develop yourself because you are doing things at an excellent level. Dahil mahal mo na yung ginagawa mo, naiintindihan mo yung purpose mo, and this is where you are filled with delight and joy. Kasi pag ginawa po natin yung purpose natin, ginawa natin yung will ng Panginoon, joy and delight will be granted as a bonus. At yung trabaho natin will be something that we will not bear, we will not survive through or finish through, but it is something that gives us fulfillment. Binibigyan tayo ng satisfaction, yung life, joy, satisfaction. Sabihin ng mga tao, "Uy, hirap ng trabaho mo ah." Totoo, mahirap.
pero nai-enjoy mo yung hirap ng trabaho. Totoo, nakakapagod, pero nai-enjoy mo yung pagod ng pagtatrabaho. Totoo na meron kang karapatan na pagpalain mo ang sarili mo by treating yourself out, pero hindi mo na kailangan gawin yun kasi meron ka ng joy and satisfaction sa trabaho pa lang. So pag-uwi mo pa lang, pag-uwi mo sa bahay, kahit tuyo ang ulam, nasawsawan mo ay suka, tapos meron kang katiting na fried rice, masaya ka na. Hindi mo na kailangan pumunta sa restaurant o bumili ng isang bagay o mag-binge watch ka doon sa mga streaming services. No, because you know your purpose, you love yourself, you will take care of yourself. Yung manner na will continuously build that excellence, that capability inside of you. Not necessarily kung nag-empleyado ka, not necessarily maging team lead ka o maging manager ka. It can be like you are a technical expert, a subject matter expert. Talagang mahusay ka. Hindi ka mauuto, hindi ka mawiwindang because you are very competent and beyond competency, enlightened ka doon sa ginagawa mo. And you know what? Hindi mabibili ang ligaya. Hindi mabibili o mapapalitan ng kahit anong bagay ang satisfaction and contentment. Only God can provide those things. And only through, glorifying God in everything, you will find that. If you are not glorifying God, makikita mo yung sarili mo malungkot ka pa rin. Especially kung let's say, single ka, pag uwi mo sa bahay, malungkot ka pa rin. O kahit married ka, katabi mo yung asawa mo, malungkot ka pa rin. Tatalikuran mo pa yung asawa mo habang natutulog kayo kasi malungkot ka sa sarili mo. Hindi mo siya haharapin niya, hiyakapin, di ba? Siyempre, ibang usapan kung ba't tumalikod kasi ang lakas niya humilig, di ka makatulog. Iba yun. Pero kung ikaw ay naandun sa estado na talagang mahal mo yung asawa mo, di ba? Hindi mo hahayaan na manakaw ng kaaway yung joy ng buhay. And that's the purpose of God. Alam niyo yung bawat tahanan, simple lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Magmahalan. Huwag mangalunya yung lalaki, huwag mangalunya yung babae, maging tapat sa isa't isa, huwag magsinungaling, huwag magtago ng mga sikreto, mag-usap ng maayos, hindi yung mabilis magkaroon ng ng pag-aaway, pagtatalo, maiksi yung mitya ng pasensya. No, that is not how God designed the family to be. Imagine if there is so much love and you want to glorify God in everything. Let's say tama ka, di mo, gagalit sa iyong asawa mo, pero alam mong tama ka. Hindi mo ipagpipilitan yung tama ka. Papakita mo pa rin sa asawa mo na naintindihan kita, frustrated ka, mahal kita. Hindi kita tataasan ng boses, hahayaan kita na magsalita ng magsalita. Makikinig ako sa'yo. Hindi lamang sa sinasabi mo. Kung hindi yung mga bagay na hindi mo sinasabi, uunawain ko yun. At magsasalita lang ako pagtapos ka na at tama na yung pagkakataon o panahon ng pagsasalita. At hindi lang yun. Yung tahanan na walang disiplina ay tahanan na walang purpose. Because if you are a parent and you want your kid to succeed, then discipline is essential. Then nakalagay sa Book of Proverbs, if you do not discipline your child, you hate your child. And ang demonyo, ninakaw niya lahat ng katotohanan nito para ang paniwalaan natin yung kasinungalingan, kung paano natin tratuhin ang kapwa natin sa mundo. Kung paano tayo dapat magtrabaho sa mundo. Dapat maangas tayo, dapat maingay tayo, dapat mareklamo tayo. Ang dami-dami mga taong lalapit sa iyo para guluhin ang utak mo, para ihulma yung pag-iisip mo sa katulad ng pag-iisip nila. Maraming chismoso, chismosa na hindi interesado sa sarili nilang buhay. Yun po yung mga tao na hindi nila mahal ang sarili nila. Wala silang interes sa sarili nilang buhay. Ang gusto nila, ang interes nila, yung mga tao sa kapaligiran para mapulaan. Ngunit ang isang tao who wants to glorify God, interesado siya sa sarili niya. How can I better improve myself? Meron siyang time to self-reflect. Meron siyang time to audit. At higit doon, meron siyang time na humingi ng tawad. Sa araw na ito,
We are celebrating Mother's Day. Kung buhay pa ang nanay mo, o kung buhay man ang iyong, ang iyong spouse and she is a mother, you know, do something good for her. If you are children, write something sa iyong mother. Thank your mother. Kung ikaw ay spouse, thank your wife. Treat her out. Di ba? Or let her rest. Di ba? Kung kailangan mong bigyan ng personalized food spa yung asawa mo, bigyan mo ng personalized food spa. Whatever you believe, yung gusto ng asawa mo, give it to her. She deserves it. At kung ikaw naman ay anak, give to your mom what she deserves. And sometimes we will have moms na hindi maganda ang ugali, moms na who are not really moms sa buhay natin, but love them anyway. Because it will bring healing sa iyo. And it will give you delight to appropriately glorify God in everything. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito at ang hiling namin ay simple lang. Ang hiling po namin, Panginoon, ay ang pagpapalam. Ang hiling po namin, Panginoon, ay ang aming pagbabago. Sa mga hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nais ko pong anyayahan kayo sa oras na ito. Nais ko po na kayo ay makasama namin sa panalangin ito. If you would like to receive Jesus as Lord and Savior so that you will know your purpose in life, I would like to encourage you today, yes today, 3 steps lang po to receive Jesus as Lord and Savior. First step, ihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanang naaalala mo. That's the first step. Second is, you thank Jesus because He is the reason for the salvation of our souls. He is our Lord and our Savior. And the third step is this. Kailangan mong ulitin tong panalangin ito at kailangan marinig mo ang panalangin ito. At least you hear it on your own. Repeat after me. Jesus, manahan ka po sa aking puso at isipan. Nais ko pong malaman ang dahilan kung bakit ako buhay. Nais ko pong makilala ang aking sarili ayon sa paggawa mo sa akin. Nais po kitang maging Diyos at tagapagligtas. Turuan niyo po ako na mahalin ka, mahalin ang aking sarili, at mahalin ang mga tao sa aking kapaligiran. Ito po ang aking dalangin. Amen. Maaari ka nang dumilat at kung ikaw ay nalangin mula sa puso, ikaw ay ligtas na. Kapag namatay ka sa katawang lupa na you are occupying, your spirit will go to heaven. Pero higit doon, you will experience earthly salvation. Kaligtasan sa mga pagkakamali, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa dilubyo ng buhay, kaligtasan sa bisyo, kaligtasan sa addiction, kaligtasan sa kaminduhan. Sa mga kapatiran ko, kung nakalimutan mo na, nang isa sa pinaka-importanting dahilan kung bakit tayo ay buhay sa mundong ito ay mahalin natin ang ating Panginoon, ang ating sarili at ating kapwa. Inaanyayahan kitang bumalik sa Panginoon. Inaanyayahan kitang sumamba sa Kanya dahil wala namang mawawala sa iyo if you come back to the Lord. Please, that is the will of God for you, na ma-fulfill mo ang purpose mo, your divine purpose here on this planet. Hallelujah. Come back to the Lord. Seek your healing. Ask for deliverance. Hallelujah. Let's pray together now. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo. Maraming salamat sa kapangyarihan at presensya mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat dahil ikaw, Jesus, ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay na makabuluhan. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng mensaheng ito, kayo po ang magbigay ng pangunawa kung bakit kami buhay.
Ipakita niyo po sa amin ang aming purpose dahil napaka makapangyarihan po kung alam namin ang dahilan bakit kami buhay. Ito po ang magbibigay sa amin ng pagbabago, magbibigay sa amin ng kagalakan, ng direksyon sa buhay. At higit dito, ito po yung magbibigay sa amin ng malalim na pag-ibig, hindi lamang sa aming sarili, hindi lamang sa Panginoon, lalong-lalo na sa kapwa namin. Matututo po kami na iwasan namin saktan ng mga mahal namin sa buhay. Saktan, Panginoon, yung mga tao nag-aalala at nag-aaraga sa amin. At saktan yung mga tao, Panginoon, na maari, Lord God, na looking after for our benefit. And we will learn to respect the authorities. We will learn, Lord God, to express yung respect to everyone. And we will be taught to forgive and seek forgiveness. Lord, nakakalungkot po dahil marami ng mga tao sa mundong ito nabubuhay na galit, nabubuhay na sugatan, nabubuhay na walang direksyon, nabubuhay, Panginoon, na punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, punong-puno, Panginoon, ng kaguluhan at ingay sa kanilang isipan. At Ikaw ang magpapatahimik, Panginoon, sa kanilang isipan. Ikaw ang magagawad ng kaayusan at direksyon sa kanilang buhay. Dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Ikaw ang lumikha ng langit at lupa kasama kami. Sa mga nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, dumulog kayo sa Panginoon. At hilingin nyo ang kagalingan sa lahat ng mga bagay na sumisira sa ating araw, sa ating bukas, sa ating relasyon, sa ating sarili. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Napakadakila at napakahusay mo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.